O, yun. Naka-off pero pwede siyang ma-start. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Yes mga kabasic, welcome again sa ating channel. At ito, meron tayo dito na Rossi 125 na kung saan ay ayaw ma-off yung kanyang ignition switch. Yan. So, try natin para masubukan natin. On natin. Neutral mo. Neutral kan. Ayan, naka-on na mga kabasic. Try natin yung off. Ayun, wala. Okay. Oh no. Hindi siya na-off mga kabasic. At pwedeng manakaw ang iyong motor. No. Ayan. So, ibig sabihin may problema sa wiring nito. Okay, kahit i-off natin yan. Tapos pa-start natin mamaya. I-off naman lang muna natin. Clutch natin. Ayun. Tapos naka-off yan mga kabasic. Yan. Tapos andarin natin. Mawa-start siya. O yun. Naka-off pero pwede siyang ma-start. What? So hindi talaga siya okay. Off natin ulit. Okay. So yan natin gagawin ngayon mga kabasic. So syempre pag ganito, itong Rossi 125 is primary operated na motor, hindi siya battery operated or yung regulator ang nagsusupply sa kanyang CDI at battery. Kundi meron siyang separate na kuryente patungo sa ating CDI. So meron siyang kill switch sa CDI ng yung ating motor. So ngayon, yung kill switch natin, pwede yun na naputol, okay? Or hindi na nakokontak niya, hindi siya nagko-contact sa negative ng ating ignition switch. Yun ang ating hahanapin ngayon. So, buksan natin itong kanyang ulo, dito sa ulo ng ating motor at tignan natin yung kanyang wiring sa baba. Alright. So, mga kabasic, nabuksan na natin. Ito yung ating mga wire sa kanyang ignition switch. Ito yung nakakonekta. Yan. Sa ating CDI papunta sa baba. Okay yan. At meron tayong positive siyempre, kill switch. At yung ating accessories wire at saka ground. So dapat ito nagko-contact itong ground at saka itong kill switch natin sa papuntang CDI. Pero pag hindi ito nagko-contact yung dalawa, pag in-off mo yung susi, hindi sila kasi namamatay. Okay? Kaya nang ating hanapin kung okay pa ba yung ito at saka ito. Okay? So, yung socket niya, yan, nakasakit pa siya sa kanyang ignition switch. So, alisin muna natin tapos i-insert natin. Baka nag-loose lang dito. Okay? Try natin. Okay, try natin. Hindi na siya agad. Agad pa rin. Okay. Okay, gamit na tayo ng tester para sure. Test natin yung continuity. Yan. So, wala talaga mga kabasic. Kailangan tanggalin natin yung buong ignition switch natin kasi wala talaga. Linisin natin sa loob kung kaya pang linisan. Kung hindi na, palitan talaga yung ating ignition switch natin. Kasi na-check natin yung continuity ng itong both negative at saka kill switch at saka itong itong ating live at saka accessories wire. Wala din. Ibig sabihin, nasa ignition switch ang problema. Okay, alisin natin.
Alright mga ka-basic, ito na yung ating ignition switch assembly. Ito na mga ka-basic. Ayan. So may sugat na tayo. Okay. Ayan. So ayan yung kanyang contact sa loob. Dito nagka-problema. Makita nyo naman na super corroded na siya. Hindi na siya maganda yung contact niya. Yung ating negative at saka kill switch at saka yung positive at accessories wire. Kaya kahit dumidikit ito yung kanyang ka-partner. Yan. Nag-i-slide yan dito. Yan. On, off, on, off, on, off. Ganun. So, linis tayo. Alright, mga ka-basic. Ito na yung ating nalinisan. Yan, mga ka-basic. Okay na mga ka-basic. Yung ating ignition switch contact. Yan. Yan o. Yan ang contact ng ating Rossi 125. TC125. Yan. Ito naman yung kanyang kasama. Ito. So, ganyan yung itsura ng ating ignition switch assembly ng Rossi. So yun lang mga ka-basic, salamat sa inyong lahat, especially sa ating mga subscribers dyan, shoutout sa inyong lahat, and sana matuto pa tayo sa pagre-repair. Thank you so much.